Good day everyone, my name is Goldwyn B. Abenhar from TUVAPT, and today I'm discussing about the 1872 Cavite Mutiny. The Cavite Mutiny is the one important event in the Philippine history, and according to others, without the 1872 Mutiny, there will be no 1896 Philippine Revolution. Sa ngayon, alamin muna natin kung ano ba ang Cavite Mutiny. Ang Cavite Mutiny ay naganap sa Cavite Arsenal. Ito ay paggawaan ng sandata ng armas or gamit na ginagamit sa labanan. Nagkaroon ng revolt or pag-aalsa sa Cavite Arsenal sa pamumuno ni Sergeant Lamadrid. A Cavite Mutiny is a revolted group of people na gustong mag-oppose ng isang organization or ng association. At usually, ang namumuno dito ay ang mga soldiers or mga sundalo. At ang question ngayon ay bakit nga ba nagkaroon ng Cavite Mutiny at bakit nagkaroon ng pag-aalsa sa Cavite Arsenal? Ang rason bakit nagkaroon ng Cavite Mutiny is because tinanggalan ng Spanish government ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa Cavite Arsenal ng mga pribilehiyo or ng karapatan katulad na lamang ng exemption ng polo reservation or ito yung mga sapilitang pagtatrabaho ng kalalakihan from 16 to 60 years old. At ito ay sana ay ine-enjoy ng mga kalalakihan kaya lang tinanggal ito ng Spanish government. Pangalawa, dahil tinaasan ng kanilang buwis, so bago nila sana makuha ang sahod nila, nabawasan na ito dahil sa buwis at ito ang kanilang rason kung ba't sila nag-alsa. The point of view ng Pilipino dito is para sa kanila ito ay para tinatanggalan sila ng karapatan at pang-aabuso sa kanila bilang sila ay manggagawa. From the point of view naman ng Spanish government, according sa Governor General ng Spain na nandito sa Pilipinas noon, na si Rafael Vizcaíno, nakita niya talaga na magkakaroon ng revolt sa Cavite at sinasabi ng general na ito ay hindi ito aksidente at talagang alam niya na nagpaplano ang mga Pilipino na gumawa ng isang pag-aalsa para patumbahin ang government ng Spain. Pinatay nila lahat ng involved sa Cavite Mutiny para hindi na kumalat at maiwasan ng pagdami ng pag-aalsa sa government ng Spain. Dito sa Cavite Mutiny, may na-involve dito na 3 paring martir. Ito yung Gumbursa. Paano nga ba na-involve itong 3 paring ito sa issue ng Cavite Mutiny? Noong nangyari ang Cavite Mutiny, nadama itong 3 pari sa Virgin na ginawa ng mga Kastila sa kalaban nila sa politika. Hindi naman magkahiwalay ang estado ng simbahan noon. Ginamit ng mga praile ang pagkakataon na magkaroon ng Cavite Mutiny sa Cavite para idamay itong 3 paring martir. So, ano nga ba ang intensyon ng 3 paring ito? So, dito napapasok yung bagong issue which is yung secularization movement. Dito sa secularization movement, meron 2 congregation. We have the regular priest at yung secular priest. Itong mga secular priest, ito yung mga paring Pilipino at yung regular priest naman, ito yung mga paring Espanyol. Pinaglalaban ng mga paring Pilipino ang karapatan nila bilang pari na magkaroon ng katungkulan sa loob ng simbahan ng Pilipinas. At ito'y tinutulan naman ng mga regular priest o yung mga paring Espanyol. At ito yung secularization movement na ginamit nila upang ma-involve yung 3 paring Gumbursa sa Cavite Mutiny. Dahil nga nadamay ang 3 paring ito, sila ay pinatay gamit ang garote. At dito na-witness ni Jose Rizal yung kalupitan ng mga Spaniards doon. At itong si Pasiano, na kuya naman ni Jose Rizal, ay malapit kay Padre Burgos. Kaya si Pasiano nagkwento kay Rizal kung ano nangyari doon sa 3 paring martir at doon nakita niya nga kung gaano kalupit ang mga Kastila noon. Kaya nagkaroon ng El Filibusterismo at ito ay dinedicate ni Rizal sa Gumbursa. At ang sabi pa nga ni Rizal dito, kung hindi daw dahil kay Gumbursa, malamang ay naging pari na lamang siya ng simbahang Katolika.